Bumagsak ang mga sangigre mula sa sagradong liwanag patungo sa lupa. At sa pagbagsak na iyon, humiwalay ang kanilang mga kaluluwa sa kani-kanilang katawan. Hindi sila bumagsak sa dilim at hindi rin sa kamatayan. Sa halip, sila'y itinapon sa hinaharap, isang panahong maayos, tahimik, at malaya sa digmaan. Ipinakita sa kanila ni Gargan ang mga buhay na matagal na nilang minimithi, isang mundong payapa, mga tahanang hindi ginigiba ng labanan, mga sandaling kapiling ang kani-kanilang mahal sa buhay. Walang tungkulin bilang tagapangalaga, walang sakripisyo, walang kailangang ipaglaban. Ito ang pagsubok ni Gargan. Kung pipiliin ng mga sangre ang manatili sa hinaharap na iyon, ang kanilang mga kaluluwa ay magiging kanya magpakailanman. At dahil napakaganda ng ipinakita, dahil doon nila nasilayan ang kapahingahang matagal nilang ipinagkait sa sarili, nabigo ang mga sangre sa pagsubok. Pinili nilang manatili. Ngunit sa kasalukuyan, nang magising ang kanilang mga katawan, hindi na ang tunay nilang kaluluwa ang bumalik. Ang pumasok sa kanilang mga sisidlan ay ang mga masasamang kambal, diwa ng mga brilyante. Mga aninong isinilang mula sa takot, puot, at pagnanais na mangibabaw. Doon sumiklab ang digmaan ng diwa. Kambal diwa laban sa kambal diwa, apoy laban sa apoy, hangin laban sa hangin, tubig laban sa tubig, lupa laban sa lupa. Ngunit natalo ang mga sinaunang kambal diwa, hindi dahil sila'y mahina, kundi dahil ang kanilang mga kalaban ay may hawak na higit pa sa galit. Hawak ng masasamang kambal diwa ang mga katawan ng mga sangre at ang mismong mga brilyante. At kapag ang kapangyarihan ay may sisidlan, ito'y nagiging mas mapanganib. Sa pagkatalong iyon, kumilos ang apat na sinaunang kambal diwa ng mga brilyante. Hindi sila pumili ng digmaan. Pinili nila ang sakripisyo. Gumawa sila ng isang ritual, isang huling paraan upang mailigtas ang mga sangagre. Muling umanib ang kanilang kapangyarihan sa iisang panata at sa tagumpay ng ritual, naibalik sa kanila ang ganap na kontrol sa mga brilyante. Ikinulong nila ang mga sangre sa loob ng isang pananggalang na kapangyarihan, isang sagradong kulungan na hindi parusa, kundi proteksyon. Doon, hindi sila makapipinsala at hindi rin sila tuluyang masasakop ni Gargan. Sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Celebes. Kailangan nilang bumalik sa mga sinaunang tagapangalaga ng mga brilyante. Tanging ang orasyon na isinilang, bago pa ang unang digmaan ang may kakayahang bawiin ang tunay na kaluluwa ng mga sangre mula sa kamay ni Gargan. At doon nagsimula ang paglalakbay ng mga brilyante. Ang brilyante ng apoy ay kusang umalis sa sagradong lugar. Pinawid nito ang mga lupain hanggang huminto sa harapan ni Pirena. Walang salita. Binuksan niya ang kanyang kaliwang kamay. At ang brilyante ay kusang humimlay roon. Tila matagal na siyang hinihintay. Ang brilyante ng tubig ay nagpakita kay Alina. Mula sa liwanag, inabot niya ito at sa sandaling mahawakan, umalon ang alaala ng awa, pag-unawa at panata ng paghilom. Ang brilyante ng lupa ay lumitaw sa harapan ni Danaya. Tahimik niya itong kinuha at sa bawat tibok ng lupa, tumibay ang kanyang paninindigan. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na lumitaw ang tatlong sinaunang kambal diwa. Hinarap nila sina Alena, Danaya at Pirena at ipinahayag ang katotohanan. Hawak ni Gargan ang mga kaluluwa ng mga sangre. Nadaig niya ang kanilang damdamin at upang hindi sila maging sandata ng kasamaan, sila ay ikinulong sa isang sagradong lugar. Kailangan nila ng tulong. Ngunit bago pa matapos ang kanilang paliwanag, nagsalita si Pirena. Nasaan ang brilyante ng hangin? Nasaan ang kambal diwa nito? At doon nila nalaman ang huling katotohanan. Ang brilyante ng hangin ay naglakbay patungong Tebas upang bumalik sa kanyang unang tagapangalaga. At nang makarating ito sa banal na lupain, nagpakita ang brilyante sa harapan ni Amihan. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ito. Mula roon, nagtungo si Amihan sa harapan ng bathalang Cassiopeia. Sa harap ng liwanag ng Devas, kanyang sinabi ang panawagan.
na kailangan niyang bumaba sa mundo sapagkat ang kapalaran ng mga sangre, ang balanse ng mga brilyante, at ang hinaharap ng mga diwata ay muling nakataya.